Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Mabiyayang araw ng Lunes, kapanalig, kapistahan ngayon ni Santa Ines ng Bohemia. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Maging maawain kayo gaya ng inyong amang maawain. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag ninyong sumpain ang sinuman at hindi kayo susumpain. Magpatawad kayo at kayo'y bibigyan. Isang saganang takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibubuhos nila sa inyong kandungan, sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginagamit ninyo. Sa mabuting balita ngayon, isa sa 3 haligi ng Kwaresma ang tinutukoy, ang pagbibigay ng limos. At binibigyan tayo ng panukala kung paano ito gagawin. Kapanalig, sa Biblia ang pagbibigay ng limos ay isang pangunahing gawa ng kabanalan, pagmamalasakit at katarungan. Kumakatawan ito sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa nangangailangan. Pero higit po ito sa pagbibigay ng material na bagay. Kasama rito ang pagiging mahabagin at mapagpatawad. Kaya't sinabi ni Jesus, maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang nasa langit. Huwag kayong humatol, huwag kayong magparusa, magpatawad kayo. Sa totoo lang, ito ang pinakamahirap, di ba? Makakayanan nating mag-ayuno para makaipon ng kaunti at maibigay ang matitipid natin sa mga nagdarahop. Ang magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin, yun ang mahirap. Pero ito ang gusto ng Panginoon na ibigay natin. Marami sa atin ang memorize na ang talatang ito. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Kadalasan, may isang parirala o phrase ang nakakalimutan. Yung hustong takal o wastong sukat, siksik, liglig at umaapaw. Nung panahon ni Jesus, hindi pa po ginagamit ang kilohan. At kahit dito sa Pilipinas, ang tradisyonal na panukat ng bigas at mga butil tulad ng munggo ay yung salop. Inabutan ko pa po ito nung bata ako. Kwadradong kahoy ito at katumbas ng isang salop ay mga 2.5 kilo. Minsan po, nandadaya ang nagtitinda at kinakapalan niya yung ilalim na kahoy, kaya hindi nawasto ang sukat. Kahit mukhang puno na yung salop, pinapagpag pa ito para magkasya ang mas maraming bigas, kaya't nagiging siksik. Inaalog rin para wala ng espasyo sa mga butil at maging liglig ang salop hanggang sa ito nga ay umapaw. Kapanalig, ganito tayo inuutusang magpatawad at magbigay. Sa ganang atin, di natin ito makakayanan, kaya't inaanyayahan tayong magtiwala sa biyaya ng Diyos na hindi lamang nagbibigay ng sapat, kundi nag-uumapaw na habag at pagpapala sa bawat taong nagbabalik loob sa Kanya. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.